Magandang umaga po, Manong Ted at DJ Chacha. Good morning po. Okay, Morning. opo. Yung pong kabuuan ng inyo pong isinubasta, lahat ba nabenta? Almost 90% po, no? Mga 88% po ang nasubasta natin. Ilang pong metric tons ito, sir, na old stock po ninyo na inyong sinubasta at ilang po ang nabili? Ang pinasubasta natin ay ang final na figures ay nasa 737,000 bags, no? At ang napasubasta po ay nasa 650,000 bags. Sa kanya nga po 88%, no? At in terms of tonelada, ito pong napasubasta natin ay nasa 32.5 metric tons. Okay, and then ang floor price po nito ay nasa 22 pesos mahigit. Pero magkano nyo na ibenta? Tama po yon, 22 pesos po yung pinakamurang floor price, yung pong pinakamatandang bigas at yung pinakabago na 3 to 6 months ay naka-floor price po yan ng 25 plus, no? Per kilo. Pero nabenta po natin na nag-average po tayo ng mga nasa 28 pesos per kilo. At mayroon po mga bigas na nabili o nabid ng up to 32 pesos per kilo. Okay, ano po ang klase ng mga bigas na yan? Kasi nga po, ano yan, iba-ibang lot, kumbaga, no? Iba-ibang bulto. Pero ano ho ito? Ano ang kanyang klasifikasyon ng mga bigas? Ito po ay tinatawag nating aging rice na una ay more than 3 months. Pangalawa, ang classification po niyan ay well-milled rice at ang brokenness ay nasa sa 25 and up to minsan hanggang 40% ang brokenness. Okay, and then kapag ho ito nabili na ng trader, wala na ho kayong pakialam kung saan dadalhin at kung magkano niya ipapasa. Tama po yun, no? After po ng auction, competitive auction, kung ano man po yung magiging purpose, whether they remill o diretsong benta sa merkado, wala na po tayo doon. Labas na po ang NFA po doon. Okay, ito pong mga bigas na ito, saan po ito nanggaling basically, sir? Sa inyong ang pinakabulto ng stock na ito? Ito po ang bulto ng stock na to. Alam ko po pinakamarami po dito ay nasa NCR, 160 plus thousand bags po yan. Pero ang pinanggalingan po niyan na lugar ay nanggaling po ng Region 2 at Region 3 at Region 4. Yun po yung karamihan dyan. And then sumunod pong marami dyan ay yung nasa Region 3, Region 2, Region 3, at saka sa may Iloilo, sa Visayas po. Okay, pero po ang inyo pong subasta sa central office, no? Tama po yan. Dito po kinonduct yung auction dito po sa Central Office. Opo, pero yung ibang mga stock na sa probinsya ho ba? Ganun pa ba yun? Tama po yun. Okay. Kanya nga po yung maraming lote yun. Iba-ibang probinsya, iba-ibang warehouse po. Okay. Ngayon, sir, ito pong pangyayaring ito, anong effect nito dito po sa inyong problema na kawalan ng space sa mga bodega? At ano po ang susunod na mangyayari? Bibili kayo ulit ng bigas? Ganun po ba yun? Tama po yun. Ito pong 650,000 na nai-auction natin. So, theoretically, doblehin po natin yan. So mga nasa 1.3 million bags of palay ang pwede nating idagdag sa kaya nating bilhin sa ngayon. Yun po yung effect nun. Pangalawa po, yun pong revenue na generate po dyan, ay yan po ay at least meron po kami pampapasweldo, pang operating expenses at yung pong sumobra kung meron pambibili rin po ng palay. Oo, yun nga po. Kumbaga po, obligado kayong i-dispose itong mga luma kasi nga baka lang masira, masayang, and you have the mandate to do this legally. At pagkatapos po, yung perang inyong kikitain po dito, maaari nyo po mapaikot ulit sa pangangailangan po ng ahensya. Tama po. Yun nga po. Sige. Pero lugi tayo dito, di ba? Yes, tama po yun. Lugi in the sense na kung magkano po yung puhunan, hindi na po natin yun mababawi. Unang-una po, kahit hindi man po ito aging, talaga pong lagi pong sinasabi ito, talagang laging lugi
si NFA. So how much more po kung nag-age na yan at dinispose natin via auction, lugi po talaga. Okay, kasi po ang headline ngayon, Chacha, mga kapatid, ay NFA earns 936.5 million from rice tender. All right? So, kumita ho kayo ng ganong kalaking halaga dito nga po sa volume na inyo pong naisubasta. Pero dito po sa inyong kinitang ito, more or less magkano ang lugi natin dito? Kung 650,000 bags po yan, times 50, 32.5 million bags, ilagay na lang po natin kasi nag-tender po ng 32, yung highest, assuming highest, no? 8 pesos per kilo na lang po yung lugi natin. So meron po tayong roughly 260 million lugi sa puhunan. Opo. Opo. Yun po, yun ang dapat natin maintindihan dito, ha? Lagi po kasing lugi ang NFA kasi po ang pagbibili po ng palay ay subsidized, and then yung paggigiling niyan may cost of production, yung pagmamantini po niyan, yung stocking niya may cost po yan lahat. So dito po sa pagbebentang ito, hindi ito kita, lugi ito. Hindi po kita iyan, kundi yan po ay ika nga, na-convert lang natin ng cash yung ating mga old stocks para po ito ay hindi masayang at mapakinabangan. O yun nga po, no? So ano hong pinakamagandang remedyo rito para sa halip na mapunta ito sa mga rice traders na malamang po yan po ay gigilingin ulit, ipopolish yan para pumuti. Ano po? At baka ho kasi yung ibang mga mauunlad na mga rice traders, meron na silang panghiwalay doon sa whole grain at sa biyak. 'Di ba? Ginoong Larry Lacson. Tama po yun. Yes. So yung Tama po yun. Tama po. So maaari nila itong yung mga butil-butil, pwede ng animal feeds, and then yung mga whole grain, pwede na maibenta sa mas mataas na presyo, kikita sila dito. So, para po hindi mangyari yon na pinagkakakitaan ng rice traders, ang NFA rice, ano po pinakamaganda para pakinabangan sana ito ng ating mga pangkarniwang mga mamamayan na maaari pong bumili siguro na mas murang NFA rice? Opo, magandang tanong po yan. Paano kaya magagawa yon? Actually, hindi po natin magagawa o masisiguro na hindi po mangyayari yun. Unang-una, wala po tayong regulatory power to control yung mga ganon at ma-monitor kung anong gagawin nila. Ang una po namin ginawa dito, which para sana, hindi ito mapunta muna sa mga trader. Ito po yung nasa sistema ng auction namin na in-offer po namin ito sa lahat ng government agencies, local government units, government-owned and controlled corporations na sila na po ang bumili para diretso po sana. No? Unfortunately, konti lang ang nakabili, and at the same time, ito nga po yung natira natin, nasa roughly 750,000 bags, of which admittedly, mahirap po siyang kontrolin na after ilabas po sa ating bodega. Kung ano man po yung gagawin at kung itataas man ang presyo at kung magkano man po nilang presyuhan later on. Opo, pero ho dito, ang pinakamagandang remedyo kaya, Larry, ay na naman magkaroon ng panibagong amyenda sa rice tarification law nang sa ganon, pwede na kayong pumasok sa merkado at maibalik yung NFA rice. Parang dito ho, maibigay nyo po ito sa mga rice traders through NFA, kumbaga NFA po na markings, maibenta mas mura para yung subsidiya hindi napunta sa trader, yung subsidiya napunta sa Pilipino. Naku, yan po ang isang napakagandang pwedeng mangyari po, Manong Ted, no? Yung mabago sana yung batas, of which tingin natin mababago po, no? Dahil priority bill na po yan. Yun po talagang makadiretso kami sa merkado. Kung saan po matatandaan po natin dati ang NFA, binenta niya po ng 25 yung bigas, sasabihin niya, pwede mo lang ibenta yan retailer at 27 pesos ha, hindi natataas. At kapag tumaas ka dyan, tatanggalan kita ng lisensya. Yun po sana ang napakagandang mangyayari. At saka
ang hindi po natin nakikitang aspeto dito kapag po yun nangyari kami ay na pwede na sa merkado, wala na pong mag-aging rice. Hindi na po magtatagal yan sa bodega. Mas lesser ang cost namin, mas presko ang bigas na lalabas. Yan, opo. Kaya nga, well anyway, sabi nga po ninyo, ito raw po'y priority bill na magkakaalaman tayo. Yan at yan talaga ang remedyo ibalik. Yung power, opo, yung pong function ng NFA na makipagkompetensya sa commercial rice sa pamamagitan po ng pagkakaroon po ng NFA rice sa mga palengke. Di ho ba, Sir Larry? Sana nga. Tama po, tama po. At hikain po natin yan. Para po ito sa lahat, hindi lamang po sa consumer, kundi rin po para sa ating magsasaka. At sa wala po pinakamaganda kundi dapat stable ang rice industry po, hindi po magalaw. Ayan, salamat na marami. Thank you po, Sir Larry. At bagamat lugi po tayo, count your blessings, hindi ka naman nasiraan ng bigas sa bodega mo. Opo, tama po. Mas mainam na po ito kesa po masayang ang bigas. Maraming salamat po. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!